ng iba, kasalanan daw yung magmura, kasalanan daw yung uminom, di ba? Yung mambabae, praise God. Yung kung anumang bagay, di ba? Paninigarilyo, kasalanan daw. Pero makita natin mga kapatid, yun ay hindi kasalanan. No, parang isang puno, ang kasalanan ay isang puno. Paano natin papatayin yung puno, di ba? So yung puno, mga kapatid, pag pinutol mo, pag sabihin natin, pag tinanggal mo lahat ng bunga noon, kung puno ng mangga yan, hindi yan mamamatay. Di ba? Nandun pa rin siya, pero tinanggal mo yung bunga. Pag tinanggal mo lahat ng dahon, di ba? Praise God. Ganon din, hindi rin mamamatay, di ba? Magdadahon lang ulit yan, kahit putulin mo yung mga sanga. Praise God, ng puno na yan, mga kapatid, hindi rin mamamatay. Sasanga lang ulit yan, di ba? Praise God. Ganun yung kasalanan. No? So yung pag-iinom, pambababae, praise God, pagmumura, yan ay bunga ng kasalanan. Kaya yung iba tinatanggal nila yan eh. Pinipigil nila yan. Pero isang araw, kapag hindi ka converted, pag hindi ka totoong born again, uusbong ulit yan. Kaya para mamatay para mamatay mga kapatid, yung puno na yung kailangan mong puntiryahin yung punong ugat. Diba? Mother root. Pagdating sa problema, yung mother problem, yung iyong pupuntiryahin. Pag pinutol mo yon, natira mo yon, diba? Unti-unti mamamatay yung puno. Praise God. Tandaan natin mga kapatid, yung pag-iinom hindi ang kasalanan. Ano yan? Bunga ng kasalanan. Ano yung kasalanan? Hindi pananampalataya. Dahil sabi ni Kristo, hindi ka lang maniwala sa Kanya. Sabi niya ganyan, ang mga maniwala doon sa gospel na ipapahayag ay maliligtas. Pero ang mga hindi, ay nakundina na sila. Diba? So hindi mo kailangang uminom para magkasala ka. Hindi ka lang maniwala sa bawat salita ng Diyos na madidinig mo sa pulpito na ito mga kapatid. Hindi ka na mananampalataya o nagkakasala ka na. Amen. Praise God, di ba? Kaya tingnan natin mga kapatid, ito'y talinhaga ng ating Panginoong Hesus, ito'y parabola ng taong naghasik ng mabuting binhi sa isang bukid. Pero dumating ang kaaway, naghasik din ng pangsirang damo ang kaaway. No? Pero hindi ito napuna, malibang namunga at umusbong. Diba? So maraming taong Kristiyano, nagsasabi silang Kristiyano, madaming naglilingkod sa Diyos, wala namang hindi naglilingkod sa Diyos na gusto na hindi gustong mapunta sa langit eh. Lahat yan naglilingkod dahil gustong mapunta sa langit. So tandaan niyo mga kapatid, hindi tayo nililigtas ng Diyos. Diba? Sa panahon natin, bakit? Tinutubos tayo ng Diyos. Pag sinabing tutubusin ka, hindi lahat yun. Diba? Pag may sinanla ka doon sa pawn shop, nagsanla ka ng gold na singsing. Pagdating doon, tutubusin mo. Lahat ba yun tutubusin mo? Hindi. Yung sinanla mo lang. Amen. Kaya yung tinutubos ng Diyos sa panahon na ito, mga kapatid, yung mga sa Kanya lang. Amen. Pag sinabi mong redemption, may nawala sa'yo at nabalik sa'yo. Amen. O ibinabalik sa'yo. Diba? Praise God. Ganun po ang katubusan. Diba? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero pagdating sa bride, pagdating sa mga binhi ng Diyos, mga kapatid, walang question ng kaligtasan natin. Amen. Diba? Ligtas na tayo. Sabi nga ng Diyos, before the foundation of the world. Amen. Bakit? Dahil kinatay yung kordero before the foundation of the world. Praise God. Kaya nga kailan namatay si Kristo? Diba? Before the foundation of the world, pagbabasahin natin ang Biblia, sabi sa Revelation. So naghasik siya, ito isang talinhaga, at sabi nga ng mga alipin, diba, nagsiparon sila, nagtanong, bakit merong pangsirang damo? Saan galing yun? Kaya sabi ng Panginoon ng lupa, diba, praise God, isang kaaway ang gumawa nito. Praise God. At sabi nga ng mga alipin, gusto mo ba na bunutin namin? Sabi nga ng Panginoon, wag, 'di ba? Baka pati yung trigo mabunot natin. 'Di ba? Praise God. Baka pati yung trigo mabunot nyo. Pero antayin nyo yung panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, titipunin muna ang mga pangsirang damo. Take note mga kapatid, ang unang titipunin pagdating ng panahon ng pag-aani, pangsirang damo. Hindi yung trigo. Yung itinanim ng kaaway, yung unang titipunin. Yan ang unang magkakaisa. Hindi ang pangsirang damo. At inyong pagbibigkisin upang sunugin. Kaya sa panahon natin, maraming nagkakaisa. Diba? Pagdating nga sa mga eleksyon, nagkakaisa sila eh.
Pagdating sa mga kung ano ng mga grupo, nagkakaisa sila, pero may dalawang purpose ng pagkakaisa. Una ay para sunugin at ang isa ay para ilagay sa bangan ng Diyos. Praise God. Kaya nga yan ang tanong, anong purpose ng pagkakaisa ng mga tao? Kaya sa panahon natin, hindi natin problema pagkaisahin yung mga Kristiyano. Ito'y panahon. Tingnan nyo mga kapatid yung mga, di ba, yung pag nanonood kayo sa TV, yung mga ibon, pagka may sakunang parating sa lugar nila, sama-sama yan silang lumilipad. Nag-uusap ba sila? Hindi. Nararamdaman nila yung panahon. Kaya ito yung panahon natin. Kaya nga hindi ito yung panahon na tatapik-tapikin ka pa. Praise God. Ito yung panahon mga kapatid na kailangan mo makilala kung sino ka. O tanda natin, pagka ang Diyos ay nagbigay ng talinhaga, siyang magpapaliwanag. Walang taong pwedeng magpaliwanag ng salita ng Diyos. Praise God. No, kundi ang Panginoong Hesus lang. So ipinaliwanag, kung tanda natin, bawat sasabihin ng Panginoon ng mga salita niya, may paliwanag yan. Diba? Hindi po pwede na pag binasa ko yung talata na to, binasa mo yung talata na to, magkaiba tayo ng paliwanag. Pagka nangyari yun, ibig sabihin lang nun mga kapatid, hindi Espiritu ng Diyos yung nasa atin. Bakit? Magkaiba tayo ng pangunawa eh. Pero kung parehong Espiritu ng Diyos yung nasa iyo at nasa akin, ay magkakaintindihan tayo. Diba? Isang paliwanag lang yan. Pero tanda natin, ang Espiritu ng Diyos, lagi yan mananahan sa salita ng Diyos. Kaya pinaliwanag niya, sabi niya dito sa 36, na magkagayon ay iniwan niya ang karamihan. Tanda natin, pag ang Diyos ay nagsalita sa karamihan, yan ay talinhaga. Hindi maintindihan. Pero yung paliwanag, sinasabi niya yan, hindi sa karamihan. Kaya pagdating dito, nung iniwan niya yung karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad, na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga tungkol sa mga pansirang damo sa bukid. Diba? Kaya hindi rin lahat ng makakapakinig ng salita ng Diyos magtatanong. Diba? Lahat sila nakadinig eh. Siguro hindi rin nila naintindihan yun eh. Ito ngang 12, hindi nga nila naintindihan. Excuse me. Yeah, hindi nga nila naintindihan eh. Praise God. Kaya hindi lahat ng nakirinig ng salita ng Diyos interesado sa salita ng Diyos. May mga tao lang. Praise God. Kaya nga pagka interesado ka sa salita ng tanda natin ito mga kapatid. Walang pastor, walang tao, walang pare, walang kung sinong taong pwede magligtas sa tao. Kundi ang salita lamang ng Diyos. Praise God. Kaya lagi natin sinasabi, kung iiwanan ko ang salita ng Diyos, iwanan nyo yung pastor nyo. Diba? Praise God. Hallelujah. Sumunod kayo sa salita ng Diyos. Kaya dito, tinanong ng mga alagad kung ano yung ibig sabihin. At siya'y sumagot at nagsabi, ang nagasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino daw yung nagasik ng mabuting binhi? Ang anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Yan po ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung dumating siya dito, sabi niya, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga pariseyo, ng mga matatanda, ba? Ng elders. Kaya nagpapakilala siya, lagi niyang tinutukoy ang sarili niya, anak ng tao. Anak ng tao. Bakit anak ng tao? Ito po ay, ang ibig sabihin ng anak ng tao sa Biblia ay propeta. Si Ezekiel, tinawag ng Diyos, anak ng tao. Yung mga propeta sa Old Testament, tinawag ng Diyos na anak ng tao. Bakit? Dahil yung Mesiyas na darating, ayon sa propesya, walang iba kundi ay propeta din. Diba? Praise God. Kaya sabi niya nga, yun yung anak ng tao. So yung nagtanim ng mabuting binhi, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang bukid ay ang sanlibutan. Itong sanglibutang pinananahanan natin. At ang mabuting binhi ay ito ang anak ng kaharian. So yung mabuting binhi na itaninim ng Diyos na trigo, yun pala, ang ibig sabihin pala noon ay mga anak ng Diyos. Anak ng kaharian. Ito yung mga sabihin natin sa salita natin, ito yung mga totoong Kristiyano. Diba? At ang mga pangsirang damo ay anak ng masama. Diba? So may anak pala yung masama. So hindi pala lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Kaya pala may mga tao na kahit anong bahagi mo ng salita ng Diyos ay hindi maniwala. Bakit? Dahil hindi sila anak ng Diyos. Diba? Sabi nga, at ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang dyablo. Diba? At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At makita natin sa panahon natin, mga kapatid, ang daming nangyayari, diba? Kabulukan ng edukasyon, kabulukan ng politika, kabulukan ng church system, kabulukan ng mundo.
Diba? Disaster dito, disaster doon. Nasaan na tayo? Nasa katapusan na tayo ng sanlibutan. Praise God. Summer, umuulan. Pagkatagulan, umiinit. Diba? Tapos ang lalakas ng bagyo. Yung nakaraan lang nga eh. Sino ba yun? Yung huling bagyo. Kaya nga sabi ko, kahit na, no, rinig na rinig mo yung sipol ng hangin. Diba? Kaya makita natin, ito yung panahon natin na kinabubuhayan. At sa panahon na to, mga kapatid, may dalawang maghasik. Isa ay binhi ng Diyos at isa ay binhi ng Diablo. At ang mga ani ay ang mga anghel. So sino ang mga ani? Mga anghel. Praise God. Pag inaral natin kasi yan sa Biblia, mga kapatid, pag inaral natin sa concordance, yung word meaning ng anghel, ang ibig sabihin ng anghel ay messenger. Oh, ihihiwalay ng mga mangangaral ng salita ng Diyos ang binhi ng Diyos at binhi ng Diablo. Hindi naman talaga yung mangangaral yung naghihiwalay, yung salitang dala-dala nila eh. Diba? Kasi kaya sabi nga ng Panginoon, nung dumating siya, dala niya yung tabak. Para paghiwalayin, mga kapatid. Yung yung anak ng Diyos at yung hindi anak ng Diyos. Kaya pag tinanggap mo, pag totoong tinanggap mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, ang unang kaaway mo ay pamilya mo. Yung mga kaibigan mo. Praise God. Bakit? Hindi na kasi gano'n ang magiging buhay mo. Hindi ka tinawag ng Diyos na Kristiyano para mag-enjoy. Although nag-i-enjoy tayo. Pero ang buhay natin is a battlefield. Diba? Praise God. Sabi nga, kung paano ang pagtitipon sa mga pangsirang damo, anong unang titipunin? Pangsirang damo. So, unang magkakaisa yung mga hindi sa Diyos. At pagsunog sa apoy. Bakit sila, paano sila magkakaisa? Diba? Kaya nga bibigsin sila eh. Ng WCC. Diba? Mga alliance, sa term kasi sa English yan, allied forces ba? Diba? Tignan nyo yung diba? Kaya nga may tinatawag tayong ASEAN. Mga bansa na nagkakaisa sa loob ng ASEAN. No? Kaya nga pagdating dito sa atin, mga kapatid, hindi natin problema na pagkaisahin yung mga churches. Hindi trabaho ng tao yan. Diba? Praise God. Wala nga taong magkasundo eh. Kahit nga asawa mo minsan, di mo nga kasundo eh. Diba? Minsan, pagkatanongin, anong gusto mong ulam? Tatawa ako, minsan yan ang pinakamahirap na tanong. Minsan kami mag-asawa, nag-aaway kami sa ulam. Anong gusto mong ulam? Sabi, bahala ka. Ako pala bahala eh. Nung pumili ka na ng ulam, bakit yan ang binili mo? Sabi mo, bahala ko. Diba? Isa lang ibig ko sabihin, mga kapatid, hindi kaya ng tao yan. Diba? Pipilitin ng tao yan, pero tanda natin, mga kapatid, that is a false unity. No, ganyan ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanyang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakapagpapatisod at ang nagsisigawan ng katampalasanan. At sila ay igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanyang ama. Ang may pakinig ay makinig. Itong nagpapaliwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, ganyan niya pinaliwanag. Sino yung mga asik? Dalawa lang. Kaya tandaan niyo, mga kapatid, walang middle ground. It's either sa Diyos ka o hindi ka sa Diyos. Dalawa lang yan. It's either meron kang espiritu ng Diyos o wala kang espiritu ng Diyos. Kaya dalawa lang yan nag-asik. Diba? Yung Panginoon at yung Diablo. Dalawang binhi lang, kaya dalawang uri lang ng tao ang nandito sa sanlibutan. Isang anak ng Diyos at isang anak ng Diablo. Diba? Minsan ang sakit pakinggan eh, diba? Praise God. Kaya nga sabi ko, pag nadidinig nyo, angkinin nyo, kayo yung anak ng Diyos. Diba? Praise God. Di natin problema yung mga anak ng Diablo. Huwag tayong magtututuro. Diba? Kung mayroon tayong dapat angkinin natin, anak tayo ng Diyos. Diba? Ang bukirin, yan yung earth. Yan yung sanglibutan. Yung panahon ng pag-ani, yan ang katapusan ng sanlibutan. At yung mga ani, yan yung mga anghel at or yung mga mensahero. Yan yung mga nagdadala ng salita ng Diyos. So tingnan natin, totoo ba na may anak ng Diablo?
Sabi nga sa 1 John, tandaan natin, hindi tayo pwedeng magturo ng isang aral na walang basihan. Kailangan, sabi ng Biblia, ang lahat ng usapin ay maitatag sa pamagitan ng 2 o 3 salita o 2 o 3 witness, katibayan. Ngayon, anong katibayan natin? Sabi ng 1 John 3:10, dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Meron pala talaga. Mababasa natin. Diba? Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Tandaan nyo mga kapatid. Kaya lagi ko sinasabi, pagka yung tao ginagamit ang gawain ng Diyos para mandaya, diba? Kailangan itrato natin yan ng matigas. Diba? Isipin nyo, magpapakilala ako na, diba? Pastor ako, tapos i-scam ko kayo. Diba? Praise God. Sasabihin ko, pagkabutuhan, tanggapin nyo ha. Tanggapin nyo yung mga lagay. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, sa tanang buhay ko, kahit na hindi pa ako Kristiyano, hindi ako tumatanggap nun. Diba? Pero nag-aabang ako nung hindi pa ako Kristiyano. Sabi nila, malaki yung bigayan eh. Isipin nyo, pastor nagsasabi, tanggapin nyo. Hindi naman nila pera yan eh. Pera yan ng taong bayan. Diba? Praise God. Kaya sabi ko nga mga kapatid, gano'n na ba kababa yung isang Kristiyano? Kaya sabi nga, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. So kapag kayo sa Diyos, makikinig ka ng salita ng Diyos. Praise God. Pero pagka hindi ka sa Diyos, kahit anong saboy mo dyan ng tubig, parang gabi. Diba? Kahit na anong saboy mo ng tubig sa gabi, hindi yan mababasa. Kaya tanda natin, hindi natin problema ang conversion ng tao. Hindi natin problema ang kaligtasan ng tao. Diyos ang magliligtas. Diba? Kaya hindi tayo nangangaral para mabago yung tao. Nangangaral tayo para ang tao ay maligtas. Pagka ang tao ay naligtas, automatic mababago ka. Praise God. Hindi ka yung babaguhin ka bago kay ligtas. Hindi kailangan mo munang maranasang maligtas. Diba? Praise God. Kaya nga, makita natin mga kapatid, kaya sabi ko nga, yung sarili ko nga, hindi ko mabago eh. Problemahin ko pa yung katabi ko. Diba? Praise God. No? So, ang original na plano ng Diyos, mga kapatid, punuin lang yan ng binhi ng Diyos. Yung mga puti na yan, yung anak ng Diyos. Diba? Pero anong nangyayari? May mga lumitaw na hindi anak ng Diyos. So, anong nangyari? Babalik tayo ngayon sa Genesis. Bakit? Sa Genesis kasi, nandyan yung aklat ng pasimula. Kung gusto mo malaman yung problema natin, bakit ganito yung nangyayari sa atin, balikan mo yung Genesis. Diyan natin maintindihan. Di ba? So, tingnan natin sa Genesis chapter 3. Di ba? Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa sa alinman sa mga hayop. Mas maganda to basahin sa English. Kasi yung serpente, mga kapatid, hindi yan ahas. Sa Tagalog kasi ahas eh. Diba? Kasi pag binanggit mo sa English, ang tawag ng Biblia dyan ay serpent, hindi snake. Diba? Serpent. At pagkatapos ay kalibel ng mga hayop. Pag in-English mo yan, mga kapatid, sa English kasi, ang tawag dyan ay beast. Sabi niya, sige, basahin natin. Sa parang nanilikha ng Panginoon at sinabi, kasi kalibel niya yung mga cattle sa English eh. Kaya minsan ang hirap managalog, ang hirap gamitin yung Tagalog. Katulad yung salitang eternal. Sa English, eternal. Pag tinagalog mo yan, walang hanggan. Yung everlasting, sa English, everlasting yon. Pag tinagalog mo, walang hanggan. Yung forevermore, pag tinagalog mo, walang hanggan din yun. Pero may pagkakaiba yun. Kasi pag sinabi mong eternal, walang pasimula, walang wakas. Pag sinabi mo kasing walang hanggan, parang walang hanggan lang, di ba? Ang everlasting, may pasimula yan, may span of time yan. No? Pati yung forevermore. So, ito ay kalibel ng hayop. At sinabi niya sa babae, at isipin niyo mga kapatid, ang serpente nagsasalita. Diba? Kaya sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay.
Diba? Sa ibang churches po mga kapatid, sa ibang mga, tandaan natin, ang Biblia po ay mahiwaga. Sa school, inaaral natin yung figures of speech, di ba? Yung mga, kasi punong-puno ito ng mga talinhaga, ng mga simbolo. Hindi po lahat ng nangyayari dito, mga kapatid, sinasabi ng Biblia ay literal. Minsan may mga dalawang meaning o compound meaning na tinatawag. Ngayon, may mga, pagka nagbabasa ka ng isang, sabi natin, pag nagbabasa ka ng telenovela, kung ang binabasa mo ay kalagitnaang chapter, hindi mo maintindihan yung buong kwento. Kailangan mong umpisahan sa unang chapter. Para maintindihan mo bakit ganito yung sinasabi niya, bakit ganito yung attitude niya doon sa character na yun. Bakit? Kasi doon pala sa mga naunang chapter, may history sila na nagkaaway sila. Ngayon, hindi natin maintindihan yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos nung nandito siya at sinasabi niya mga kapatid na ang dugo niya ay kailangang mabubo, kailangan niyang mamatay, na sinasabi din ng Biblia na may ipapanganak ang isang birhen. Bakit kailangang birhen ang manganak? Diba? Bakit kailangang hindi gawin ng bakit kailangang hindi sipingan ni Jose yun? Diba? Si Maria, hindi niya sinipingan si Maria. Diba? Kundi ginawang incubator ng Diyos si Maria. Diba? Praise God. Kapag hindi natin naintindihan yung Genesis, hindi natin maintindihan bakit dugo. Diba? Anong koneksyon ng dugo sa, diba, sa kaligtasan natin? Dito makita natin, nagsasalita itong serpente. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain na yaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Tandaan natin, ang offer ng diablo kay Eva, magiging katulad sila ng Diyos. At sa panahon na ito mga kapatid, sa Genesis, ang Diyos po ay hindi nagliligtas. Bakit? Kasi ang Diyos, wala pa namang napapahamak eh. Sa panahon ng Genesis, ang Diyos po ay manlilikha. Lumilikha siya. Praise God. Kaya pagka tinanggap nila yung offer ni Satanas, magiging katulad sila ng Diyos. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niya, at ito'y kumain. At pagkatapos nilang kumain mga kapatid, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. Kaya nga sabi nga natin, kung ito'y totoong prutas, yung kinain nila, literal na prutas, diba? Sabi nila mansanas eh. Yung puno daw ng pagkaalam ng mansanas. Pero makita niyo mga kapatid, pagkatapos nilang kainin ito, nalaman nila na sila'y hubad. Diba? Anong klaseng bunga ito? At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka sa higit na lahat ng hayop. Kalibel ng serpente yung mga baka. Diba? At nang higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ang ilalakad mo. At alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi gumagapang ang serpente noon. Kasi sinumpa nga siyang gumapang eh. Bakit? Kalibel niya yung mga baka. Nakatayo yan. Kaya sabi niya, simula ngayon, gagapang ka na, serpente. Praise God. Dahil ang serpente, hindi ahas. Kasi kung gumagapang na siya, sasabihin niya siguro sa Panginoon, Panginoon, gumagapang na nga ako, susumpay mo pa akong gumapang. Diba? At sabi niya dito, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae, sabi niya, ikaw serpente, pati yung babae, mag-aaway kayo. At ang iyong binhi, yung anak mo, serpente, at ang kanyang binhi, at ang anak ng babae, alam natin, ang anak ng babae, sa English, woman seed, alam natin yan ay si Kristo. Walang binhi yung babae. Hindi po, ang babae, hindi kagaya ng manok. Yung manok kasi, pagka kumain ng laying mass, mangingitlog. Ang babae, kahit kumain ng laying mass, hindi manganganak yan. Kailangan ng similya ng lalaki. Yung binhi ay galing sa lalaki. Diba?
Pero dito, makita natin, sinasabi niya, magkakaroon ng binhi yung babae. Kaya ipinanganak si Kristo nang walang sexual intercourse. Bakit? Binhi ng babae ang tawag. Diba? At sabi nga, ito ang dudurog ng iyong ulo. So makita natin mga kapatid, dalawang binhi. Katulad kanina, dalawang binhi. Binhi ng pangsirang damo at binhi ng trigo. Ngayon dito, binhi ng serpente at binhi ng babae. Sa ibang salin kasi offspring Sa NIV version, anak talaga. Anak ng serpente. So may anak yung serpente. Diba? Praise God. Sabihin natin, may anak yung diablo talaga. Kaya makita natin, pag hindi natin naintindihan yung Genesis, hindi natin maintindihan yung 1 John kanina. Hindi natin maintindihan yung Mateo. Diba? Pero pag nakita natin ito, makikita natin, dalawang puwersa lang yan, mga kapatid, na laging mag-aaway sa panahon natin, sa mundo na to. Diba? Isang masama at isang mabuti. At dudurugin niyang yung ulo, ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Diba? Sinabi niya sa babae, ngayon, nung magkasala sila, pinarusahan yung ahas, gagapang na. Sabi niya, yung anak mo, ahas, o serpente, yung lahi mo. Sabi niya, magtatalo yan, pati yung lahi ng babae. At sa babae, anong parusa ang ginawa? Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak ang may kahirapan. At sa iyong asawa ay pahihinuod ang iyong kalooban at siya papanginoon sa iyo. Kaya yan naman ang pinarusa sa babae. Kaya ngayon ang tanong natin kung literal na prutas, bakit pinarusahan ng babae ng mga anak? Sumpa ng Diyos yan. Originally, ang babae hindi dapat manganak. Diba? Sa Genesis, walang nanganak. Di naman nanganak si Adan Praise God, di rin nanganak si Eva. Pero dahil ginawa nila yung hindi dapat, simula ngayon ang babaeng manganganak nang may kahirapan. Kaya pag ang babae nanganak, pag ang babae nabuntis, pagbubuntis pa lang hirap na. Diba? Maglilihi ka. 10 oras ng gabi, naghahanap ka ng kung ano. Diba? Praise God. Pagkatapos, pagka manganganak ka na, maglilibor ka. Hirap na naman. Diba? Pagkatapos, manganganak ka, hirap na naman. Paglabas ng bata, mapubuyat ka na naman. Hirap na naman. Diba? Pagka hindi mo pa napalaki ng maayos, hirap na naman. Bakit? Parusa ng Diyos yun. Hindi dapat nanganganak ang babae. Praise God. Kaya nga si Kristo, binaypas niya yung ginagawa ng mag-asawa at lumitaw siya dito. Praise God. No? At simula ngayon, sabi niya, papailalim ka sa asawa mo at papanginoon siya sa iyo. Diba? Kaya ang leader ng pamilya, lalaki, hindi babae. Diba? Kaya hindi dapat i-lead ng babae ang lalaki. Kaya pagdating dito sa church, mga kapatid, sa atin, hindi nililid dito ng babae. Diba? Kaya nga kahit hindi magaling yung umawit dito, nagsusunglid Diba? Kahit na libag yung nagsusunglid, basta lalaki. Yung babaeng magandang umawit, backup lang. Bakit? Kasi yan ang programa ng Diyos. Diba? Walang pastora sa Biblia. Kaya sabi nga ni Pablo, 1 Timothy ba? O 2 Timothy 2:9-11. Hindi ko pa inaintulot ng babae magturo sa loob ng iglesia. Bakit? Kasi diba? Kasi pagdating sa Genesis, anong nangyari? Yung babae naman yung kinausap ng serpente. Diba? Pagkatapos niyang kumain, binigyan niya ngayon lalaki. At dahil mahal na mahal siya ng lalaki, nakinig siya sa boses ng babae. Diba? At nagkasala sila. Praise God, no? Kaya makikita niyo mga kapatid, bakit ganun ang pagtuturo ng mga apostol? Kasi nakaangla yan sa Genesis. Diba? Pagdating naman kay Adan, at kay Adan ay sinabi sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. Anong kasalanan ni Adan? Nakinig siya sa asawa niya. Kaya sabi ko mga kapatid, kahit anong sabihin ng asawa natin, lalaki man o babae, kung laban sa salita ng Diyos, manindigan tayo sa salita ng Diyos. Praise God. Mas mataas ang tinig ng Diyos sa tinig ng kung sino. At kumain ka ng bunga ng puno ng kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Hindi sinumpa yung katawan ni Adan. Diba? Pero yung sinumpa yung lupa. Sabi niya, kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kaya sabi nga kay Dan, simula ngayon magtatrabaho ka. Kaya walang Kristiyanong
tamad. Diba? Bakit tayo nagtatrabaho? Sumpa rin yan eh. Pero isang araw matatapos yan. Diba? Pagdating doon, praise God, wala nang magtatrabaho. Diba? Hindi ka ginawa ng Diyos para magtrabaho, may nangyari lang. Diba? Kaya tayo nagtatrabaho. Kaya bilang Kristiyano, nagtatrabaho tayo dahil walang Kristiyanong tamad. Dahil gusto natin maging blessing, praise God, sa ating church. Diba? Gusto natin magpagamit sa ating Panginoon. Praise God, hindi tayo yung hayo ng hayo, di ba? Bahala ng Diyos, yung ibon nga pinapakain ng Diyos. Minsan ginagamit yun. Tandaan niyo mga kapatid, kalukuhan yun. Hindi nagkasala yung ibon, kaya nga hindi sila nagtatrabaho. Ang nagkasala tao. Kaya nga sinumpa ng Diyos yung lupa eh. Kahit nga taniman mo ng taniman yan, minsan nga walang bumubunga. Di ba? Kasi may mga lupang hindi talaga taniman. Pero pagdating sa Eden, mga kapatid noon, masigla na masigla yung lupa. Diba? Tumutubo lang yun. Praise God. Kaya tandaan nyo, no? Tandaan nyo mga kapatid, pagka ginagawa nyo yung parte nyo, diba? Hindi tayo tamad. Kahit maliit ang kita natin, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Diyan natin ginagamit. Kung ang ibon nga, diba? Hindi pinagkukulang ng Diyos, tayo pa na nagtatrabaho. Diba? Pero sasabihin mo, hahayo ka ng hahayo, papabayaan mo yung asawa mo, diba? Walang bigas, walang pagkain yung asawa mo, tapos humahayo ka. Diba? Praise God. Tapos pupunta ka sa ibang lugar, pinapakain ka ng masasarap. Tapos yung asawa mo nagugutom. Diba? Mahirap. Kaya sabi ko mga kapatid, kung ganun lang din yung paglilingkod, hindi na. Diba? Kaya nga maraming mga anak minsan ng ministro hindi believe. Bakit? Isipin nyo, sa tingin nila, kaagaw nila yung ministry. Bakit? Kasi pinapabayaan ng ministro eh. Diba? Kaya sabi ko nga mga kapatid, huwag nyong ibigay sa ibang tao yung para sa anak nyo. Diba? Yung budget sa anak nyo, sabi nga ni Kristo, diba? Yung babaeng humihingi na Syrophoenician, sabi niya, hihingi ng pagkain. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi nararapat na ibigay sa aso yung mga para sa anak. Kaya sabi nga, nagpakumbaba yung babae. Diba? Kaya naghanga ang Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid, yung para sa inyo at sa pamilya nyo, huwag nyong ibibigay. Hindi, Kristiyano ako eh. Di ba nang magutom kami, fasting muna. Di ba? Kalokohan yun mga kapatid. Praise God. Tandaan nyo, kung walang ibang uunahin ng isang Kristiyano kundi pamilya niya muna. Pamilya muna yan. Praise God. Bago sa mga kapatid, bago sa mga ibang tao. Praise God. No? Kaya dito makita natin mga kapatid, sinumpa yung lupa. At sabi nga, ang sisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mahuwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. No? So tandaan natin, ang Biblia po ay may mga simbolo yan. Hindi lahat ng pag sinabi mong pagkain ay kakainin natin ng literal. Yung ibang ibig sabihin niyan ay spiritual. Katulad ngayon, kumakain tayo ng salita ng Diyos. Diba? Praise God, hindi naman natin pinipilas yung Biblia tapos sinusubo sa isa't isa. Hindi. Kundi nagpapartik tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Yung pakikinig natin at pagsunod sa salita ng Diyos, yun ay tumitipo sa pagkain ng salita ng Diyos. Spiritually. Yung natural, pagka kumakain tayo ng mga natural na pagkain. Diba? Ngayon, merong dalawang uri ng garden. Ano yun? Yung una, Garden of Eden, at yung isa ay midst of the garden. No, yung isang Garden of Eden, yung mga namumunga doon ay mga natural na puno. Santol, bayabas, sabi natin ganyan, mangga. Pero yung pangalawa, na midst of the garden, ang garden na yun ay spiritual. Bakit spiritual? Kasi yung puno na nandyan ay spiritual. Diba? Kasi kahit saan ka pumuntang tindahan, wala kang makita na bunga ng puno ng kahoy ng buhay. At bunga ng punong kahoy ng pagkaalam na mabuti at masama. Kahit sa mall, kahit sa SM, wala kang makita niyan. Diba? Praise God. Kahit sa Mars siguro, wala kang makita. Bakit? Kasi yan ay spiritual. Sabi kasi nila, yung bunga daw na kinain ni Eva ay mansanas. So kung mansanas yung tree of knowledge of good and evil, ano yung tree of life? Orange. Kasi yun lagi magkatabi. Diba? Praise God. Kasi yun ang sabi nila eh. Diba?
Pero makita natin, hindi. Kasi spiritual yon. Wala kang mabibili niyan. Kahit pumunta ka sa SM, pabili po ng bunga ng punong kahoy ng pagkaalam na mabuti at masama. Diba? Baka batuhin ka ng mansanas eh. Praise God. Kaya bakit siya spiritual? Kasi yung bunga niya ay spiritual. Anong bunga niya? Isipin mo, ang bunga niya ay buhay. At ang bunga niya ay kamatayan. No? Kaya nasabi natin yan ay spiritual. Tingnan natin yung mga talata. No? Tingnan natin sa talata. Sino yung mga puno? So, 2 puno lang yon. Ang bunga ng 2 puno, una ay buhay at ang pangalawa ay kamatayan. So, pagdating sa John 10:10, dito natin makita yung 2 puno. Hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Ba, sabi nga, ang kaaway, pumarito yan para magnakaw at pumuksa at pumatay. Ano yung bunga ng kaaway? Kamatayan. Pero si Kristo'y narito para magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ay sabi ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. No? Kaya makita natin, alam natin, kahit sinong Kristiyanong tanongin mo, ang puno ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So yung puno, symbolically, tumutukoy sa tao. Kaya sabi nga ni John the Baptist, nung pupunta na yung mga Pariseo sa kanya, sabi niya, nakaabang na ang palakol sa ugat ng mga punong hindi namumunga. Sino tinutukoy niya? Yung mga Pariseo. Praise God, yung mga spiritual leader ng pagpanahon na yun, napapunta sa kanya. Bakit? Magpapabautismo eh. Diba? Kaya hindi lahat na nagpapabautismo ay sincere. Nagpabautismo lang kasi nagpabautismo yung barkada eh. Diba? Praise God. Nagpabautismo lang, gusto magpabautismo para kasundo si John the Baptist. Diba? Pero alam ni John the Baptist, diba? Ano naman yung bunga? Diba? Ano ang bunga ang kinain? Sabi niya, gayon ang lakad ng mga ngalon niyang babae. Yung mga ngalon niyang babae, sabi niya ganito ang lakad, siya'y kumakain at nagpahid ng kanyang bibig at nagsasabi, hindi ako gumawa ng kasamaan. So yung pagkain, ito ay, ang ibig sabihin nito ay pagpartake sa isang gawa o pagsunod sa isang gawa o paggawa ng isang gawa. Kaya pagkatapos ng babae mangalon niya, sabi niya, pagkatapos niyang kumain, pinahiran niya yung kanyang bibig at hindi siya gumawa ng kasamaan. Diba? Anong bunga yung kinain niya? Bunga ng pangangalon niya. Pagkatapos niyang gawin yung act, nangalon niya siya, i-deny niya. Diba? Kaya nga makita natin, ang bunga, yan ay yung mga gawa. Kaya sabi ng Biblia, sa kanilang mga bunga ay makikilala mo sila. Sa kanilang mga gawa ay makikilala mo sila. Diba? Pag anong gawa yon? Kung gawa ng Diyos o gawa ng Diablo. Kung anong sinunod mo, ibig sabihin yun ang bungang kinain mo. Diba? So tingnan natin. So meron lamang na ilang karakter sa Biblia. Tandaan natin, sa batas mga kapatid, may tinatawag tayong circumstantial evidence. Yung circumstantial evidence, pag nanonood kayo ng investigador, di ba? May taong nang rape. Ni-rape niya o pinatay niya yung tao. Wala namang sasaksak ng tao, papatay ng tao na nasa public. So paplanuhin niya na wala nakakakita. Ngayon, i-apply ng batas yung circumstantial evidence. Yung circumstantial evidence, tatanungin ngayon yung mga huling kasama. Ikaw yung huling kasama kagabi, bago na rape o bago namatay. Diba? Saan kayo? Praise God. Ikaw yung nagbanta sa kanya ng isang araw, sasabi mo, papatayin kita. Namatay. Ngayon, iimbestigahan siya. Diba? Kung tawagin natin yan ay circumstantial evidences. Ngayon, ito mga kapatid, may mga ilang karakter. Diba? Si serpente, si Adan, yung babae at si Cain. Diba? Dumating ang panahon mga kapatid, tanda natin, ang offer ng Diablo, magiging parang Diyos sila. Ano yun? Makakalikha sila. Diba? Magiging creator kayo. Kaya nung tanggapin ng babae yan, nakakreate yung babae ng 2 binhi. Sino? Si Cain at si Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Si Cain ay hindi anak ni Adan. Wala si Cain sa salinlahi ni Adan. Wala siya sa family tree ni Adan. Ba? Praise God. Kung sa birth certificate, pagdating sa birth certificate, hindi siya Adan ang tatay niya. O, iba. Titignan natin. Sabi nga ng Biblia, Genesis 4,
At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. Pag sinabing nakilala, ito po ay sumisimbolo sa pagsisiping. No? So, sinipingan ng lalaki si Eva. At siya naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi ng anak, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Diba? At sa muli ay pinanganak ang kaniyang kapatid na si Abel. Isang pagsisiping, dalawa ang ipinanganak. Diba? At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, tapos si Cain ay magbubukid ng lupa. Ang Biblia po ay napakainam kasi naisulat ito ng mahiwaga. At malibang may kapahayagan ka, hindi mo ito makita. Malibang ihayag talaga sa iyo ng Diyos, hindi mo maintindihan yung Biblia. Kaya yung mga Pariseo, yun yung mga religious leader sa panahon nila eh. Yun yung mga aral na tao. Sabi natin, nag-aaral ng Bible School, inaral talaga nila yung Biblia, kabisado nila. Pero nung dumating yung inaaral nila, si Kristo mismo hindi nila nakilala. Ba, ganito rin sa panahon natin. Dito pa lang makita natin mga kapatid, magkaiba na sila ng ginagawa. Yung isa, tagapag-alaga ng tupa. Ba? At alam natin yung tupa, yan yung magiging sacrificial lamb. Alam natin ang tupa, yan ang magbibigay ng, sabi natin, kaligtasan sa mga tao. Diba? Tipo ni Kristo. Pero itong si Cain, magbubukid ng lupa. Diba? Isipin niyo mga kapatid. Yung lupang sinumpa ng Diyos, yun yung kanyang pinapainam. Yung tupa naman na nire-require ng Diyos para matakpan yung kasalanan, yun naman yung pinapainam ng mga anak ng Diyos. Diba? Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, kung ano yung tinatamasa mo minsan, ba? Kung ano yung pinapag-ina mo minsan, naka-reflect yan kung ano laman ng puso mo. Ba? Yung mensaheng nagligtas sa iyo, kung yan yung ninanamnam mo ngayon mga kapatid, isa lang ibig sabihin nun. Talagang nahayag sa iyo. Pero kung yung sanglibutan pa rin mga kapatid, yung iyong inaasam sa panahon na yun, di ba? Kaya sabi ko nga mga kapatid, hindi naman masama na gustuin nating yumaman. Pero sabi ko nga, kaya minsan pa ang katwiran ko, kahit marami kang pera sa bangko, pagka dumating yung, katulad ng pandemic, dami mong pera, hindi ka naman maka-withdraw. E pag dumating na yung tatakan, di ba? Sabi na, nasa paanan na tayo ng Great Revelation, sayang yung pera. Di ba? Kaya sabi ko nga, pagka biniless ka ng Panginoon, tanungin mo ang Diyos, Panginoon, bakit? Di ba? Minsan, baka gusto ng Diyos na gamitin niya sa gawain niya, di ba? Minsan, baka gusto ng Diyos, i-enjoy mo lang. Diba? Praise God. At sabi nga, at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa. Yung babae dati, babae lang yan, woman nga eh. No? Pero tinawag ni Adan na Eva. Sapagkat, bakit daw tinawag na Eva? Sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. So siya yung nanay ng lahat ng tao. Pero wala kang talatang makikita na si Adan ang tatay ng lahat ng tao. Amen. Diba? Na nabubuhay. O, tingnan natin, di ba? Ito yung salinlahi, genealogy, kung tawagin natin. Salinlahi, listahan nung, sabi natin, ito yung photo album nila. Di ba? Ito yung listahan ng kanilang lahi. Ngayon, bakit wala si Cain? Si Abel wala kasi pinatay na eh. Di ba? Kasi pag binasa mo yung pabaliktad, simula ka dito sa 38. 38 galing sa Diyos, kay Adan, kay Seth. Bakit pinalunan si Cain? Diba? Bakit wala si Cain sa salinlahi? Kung siya nga ay anak ni Adan. Pag binasa mo yung Genesis chapter 5, Genesis chapter 4, magkahiwalay din yung salinlahi ni Cain at salinlahi ni Adan. Diba? Kaya pagdating sa Genesis chapter 6, sabi nga, nakita ng mga anak ng Diyos yung mga anak ng tao. Praise God. Kaya dalawang lahi yan. Tingnan pa natin, isa pang talata. Hindi pwedeng isa lang eh. Diba? No? At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan. Ngayon si Enoch daw, sabi ni Judas, sabi ni Jude, pang-pito. At bakit wala na naman si Cain? Diba? Laging wala si Cain. Diba? Bakit? Sabi ng Biblia, 1 John 3:12, hindi gaya ni Cain na siya ay sa masama. Sino yung masama na yun? Di ba? Walang iba kundi yung diablo. At pinatay ang kanyang
kapatid, at bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masama, at ang gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Diba? So si Abel pala at si Cain ay magkapatid sa nanay. Magkaiba yung tatay. Pwede ba yun, Brad? Diba? Pwede ba yun? Tignan natin. Sabi ng science, kaya nga nakakatuwa mismo yung science ang nagsasabi. Tanungin nyo sa nurse, di ba? Wala may kapatiran, wala pa tayong kapatiran ng nurse pala. Yung girlfriend ni Carlo, di ba? Pagka nagawi dito. Alam niya to. Ito kasi sinare ko sa kanya kasi nurse eh. Sabi nga, yan, ang DNA test nag-reveal na yung twins ay mayroong dalawang tatay. Diba? Yan, hindi ko nabasahin yan. Ipakita ko na lang yung picture. Yan. Madaming case yan. Kung nanonood kayo ng telenovela dati, yan. Kaya nga mga kapatid, kasi hindi ko alam kung magmi-meet pa tayo nila sister, 'di ba? Naimbitahan si sister. Naniniwala ko sister, walang aksidente sa Diyos. No, na hindi aksidente na nandito ka, naimbitahan ka ni Brother Paul. Gusto kong makita ng kapatid natin. Ano ba yung kaibahan natin? Lahat ba? Kasi pare-pareho naman tayong Kristiyano. Lahat tayo sumasamba sa Diyos, lahat tayo may Biblia, 'di ba? Pero tandaan natin mga kapatid, hindi lahat. Kasi wala namang taong nasa katinoan na gagawa ng church para kay Satanas eh. Kaya nga si Satanas ay deceiver, mandaraya, di ba? Akala mo naglilingkod ka sa Diyos, noon ganun eh. Ba akala ko naglilingkod ako sa Diyos, sincero nga ako, hindi nga ako, sabi ko nga gustong-gusto kong lumuhod dun sa mga walang pom. Di ba? Pagka sumasamba kami sa RCC. Di ba? Pakiramdam ko talagang relihiyoso ako, pakiramdam ko natutuwa ang Diyos. Gusto kong pahirapan yung sarili ko, di ba? Magano ka din, tawag doon. Penitensya ka rin, di ba? Tapos mag-aayuno ka rin, di ba? Gusto kong pahirapan sarili ko kasi alam ko natutuwa ang Diyos, yung pala hindi. Pero sa puso ko talagang naglilingkod ako, di ba? At sa puso ko mga kapatid, palagi ko pupunta talaga ako ng langit. Di ba? Kaya yung palabas na yan, napalabas yan sa GMA. Di ba? Iba yung tatay nila, pero isang nanay. Praise God. Kaya nga sabi ko mga kapatid, hindi lahat ng gawain ay sa Diyos. Kaya nga lagi kong hamon sa mga tao nakikinig, hamunin mo ang Diyos, tanungin mo ang Diyos. Panginoon, bakit mo ako dinala dito? Gawain mo ba talaga to? Totoo ba yung sinasabi ng pastor na yun? Ba, kung totoo sa puso natin yung tanong natin, sigurado ako mga kapatid, sasagutin ng Diyos yan. Papatunayan ng Diyos. Diba? Kaya kung tawagin yan, the heteropaternal superfecundation case, half sister. Doon sila sa Genesis, half brother. Diba? Kaya nga saan ang galing yung ugali ni Cain na mamamatay tao? Mamamatay tao ba si Adan? Hindi. Galing siya direkta sa Diyos eh. Diba? Praise God. Kaya nga pagdating ng Genesis chapter 4, ito ang lahi ni Cain. Genesis chapter 5, kung hindi ako magkamali 4 ba yung nauna? Yung kay Cain? Kasi kung 5 ang kay Adan, talagang pasok sa numerology kasi yung 5 grace yan eh. Ang 4, kung di ako magkamali, parang number ng tao. Parang something na nabasa ko sa mensahe. 4 or 40. No? Basta ganun yun mga kapatid, magkahiwala yan. Pinaghihiwalay lang Diyos. Ang problema, pagdating ng Genesis chapter 6, nagsama. Ba, sabi nila yung anak ng Diyos daw na binabanggit doon at nakita ng mga anak ng Diyos yung anak ng tao. Yun daw ay mga anghel. Hindi. Isa lang ang anak ng Diyos. Diba? Si Adan eh. He is the son of God. Anghel ba si Adan? Hindi anghel si Adan. Mas mataas tayo sa anghel. Ang mga anak ng Diyos, mas mataas sa anghel. Yung mga anghel, mga guardian lang natin yun eh. Diba? Utusan nga, sabi nga eh. Tagapagbantay mo lang yun. Diba? Mas makapangyarihan ka sa anghel. Bakit tagapagmana ka eh? Praise God. Kaya makita natin, nagsama yan. O magsama yan, nagalit ang Diyos. Diba? At ginunaw niya ang mundo sa pamagitan ng baha. At nakaligtas sila no walang. Kaya ganun din yan pagdating kay Pablo. Sabi ni Pablo, huwag kayong mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Kasi tipot larawan yan. Doon sa Genesis, ayaw niya magsama yan eh. Dalawang binhi. Ngayon,
Dahil nagsama na, naging isang dugo na tayo. Lahat tayo ay may dugo ng serpente. Kaya hindi mo kailangan turuan yung tao magsinungaling. Bata pa lang, nagsisinungaling na eh. Hindi mo kailangan turuan magdamot. Yung bunso namin, biro mo, si nanay mismo, humihingi. Sabi sa akin ni Mrs. kagabi. Kasi mahilig siya sa tinapay. Yung tinapay ay nilalagyan ng star margarine, tapos itutos. Kumakain na siya, humihingi si nanay, patikim daw. Sabi niya, hindi. Doon meron, luto ka na lang. Hindi namin tinuturuan ng gano'n eh. Pero nature niya nga maging madamot. Diba, nung bata ka pa, pagka may dala kang pagkain, mga candy, may parating sa yung mga kalaro, susubo mo lahat para hindi sila mabigyan. Diba? Praise God. Ano yun? Yun yung nature ng serpente sa atin. Nasa dugo natin. Kaya sabi ng Biblia, tingnan natin, no? O dati ganyan ang tao. Diba? Pero dahil na-hybrid tayo, kaya nga sabi ko mga kapatid, ano yung ginawa nila? Ano yung inoffer ng diablo kay Eva? Kung paano magparami yung hayop, yun yung inoffer niya. Kaya sabi ko mga kapatid, originally, hindi dapat gagawin ng tao yun. Na magsiping. Yan ay gawain ng hayop. Kaya kung paano, walang mali siya mga kapatid. Kung paano gawin ng hayop yan, ganyan ginagawa ng tao yan. Kaya nga, nilagyan ng Diyos ng isang covenant ang pagsasama ng tao para maging malinis. Nilagyan ng marriage covenant. Marriage covenant. Bakit covenant? Hindi marriage contract. Marriage covenant kasi merong sacrificial lamb dapat. Sa bawat covenant, sa bawat tipan, hindi effective ang tipan pag walang sacrificial lamb. Kaya lahat nung nagsasama at ginagawa yung gawain ng mag-asawa na hindi kasal ka, marumihan sa harapan ng Diyos. Kaya pagbalik ko, dala ko na yung lisensya ko mga kapatid. Diba? Kaya sabi ko nga, yung mga hindi pa kasal, asikasuhin natin yung papel. Gawa natin ng paraan. No? Kaya sabi ko nga alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung sinasabi ko. Diba? Kaya hanggat kaya natin gawa ng paraan, gawa natin ng paraan. Praise God. Kasi ayaw natin, nahaharap tayo sa Diyos, akala natin okay na. Diba? Kumbaga sa maging sigurista ka. Kasi ang nakasalang dito, kaluluwa mo. Diba? Kaya pagka ginagawa ng tao yan, ng dalawang tao, babae, lalaki, tapos nagsisibing, tapos hindi kasal. Kaya sabi ko nga, yung isang brother na nag-chat sa akin, sabi sa akin ng isang brother, magpapakasal, nakita kasi may day ako nung yung isang kaklase ko nga, pinipilit ako Kasi sabi diba? Kasi sabi sa batas, kailangan member. So yung ikakasal ko lang yung member ng church. So malibang magpa-member yung iba, bago ko may kasal. Di tinanong ko si pastor Kasi nakita nung kaklase ko, gusto niya magpakasal sa akin. Ako hindi pa nga ako marunong. Baka mamaya magkanda bulilyaso. Diba? Kaya sabi ko sa kanya, kasi noon, hindi ko pa alam kung ma-aproban. Sabi ko, pag na-aproban, ito lang ang condition ko. Kailangan ko muna mag-share sa inyo. Praise God. Kailangan ko muna i-share yung mensahe na natanggap ko at pagkatapos, bago ako papayag, na ikasal ko kayo. Kasi hindi yun mga Katoliko yun pero gusto niyang maikasal sabi niya, gusto niya, pastor daw magkasal. Diba? Kaya pinipilit niya ako. Kaya sabi ko, kailangan, kasi ang requirement mga kapatid, member. So kailangan, kaya sabi ko minsan, kaya nagtatanong kay Pastor Tomas kung anong gagawin Minsan opportunity din para may share mo yung gospel. Pero minsan kasi mahirap Buti na lang, kaya nga pagdating sa church, hindi kinakasal yung, diba, nagsasama na kayo, hindi kayo pwedeng ikasal sa church. Praise God. O sabihin natin ay hindi pala yung kumbaga sa nauna yung pagsisiping nyo, di ba? Bago kayo hindi kayo pwede kasal sa church. Lalo na kung yung church ay dinedicate, di ba? Kaya minsan hahanap ng lugar, sa isang lugar, doon ikakasal, di ba? Bakit? Sagrado kasi yung church. Praise God. Kaya makita natin, nakita yung kapatid na yun. Kaya nga sabi ko sa kapatid, tatanong niya kung nandun ako, sabi ko, papunta pa lang sana ako. Kasi yung 26 sana may seminar, hindi na ako natuloy. Sakto, bumagyo.
Pinasa sa akin ni Pastor Tomas yung pag-seminar niya kasi yun din yun eh. Sabi ko dun sa kapatid, Brad, sikapin mong makasal kayo kahit sa West, kahit sa Mayor. Kasi, kako, sa mata ng Diyos, hanggat hindi kayo nakakasal at may anak na kayo, nagsasama kayo, marumi yan sa mata ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan. Praise God. Kaya sabi ko, sikapin mong may kasal kayo. Huwag mo nang, kasi gusto niya rin sa akin eh. Sabi ko, huwag mo nang antayin. Basta makasal kayo. Para maging malinis kayo sa harapan ng Diyos. Kasi pag namatay kayo, mga kapatid, nasa ganong sitwasyon, Diyos na ang bahala sa inyo. Diba? Praise God. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, walang fornicator na makikita ka sa langit. Diba? Praise God. Walang fornicator na makikita ka sa langit. Kaya nga sabi ko nga, minsan, bibihira lang ako mag-chat sa kapatiran. Pagka may mga hinahinala ako, nag-chat ako. Kasi gusto ko sa kanila mismo madinig eh. Oh. Tinanong ko, sino yon? Yeah? Sabi, ganito, gano'n. Oh, sige. Diba? Pero pagka, kumbaga sa ano, parang ano sa akin yun eh, na wala akong karapatang pakialaman. Diba? Pero kailangan kong palalahanan. Kasi pag ginawa mo yan, talagang sureball ka. Diba? Tanda natin, ang Diyos po ay God of second chances lang. Wala nang third chance sa Diyos. Kasi pag inamin mo, yung kasalanan mo, nagkamali ka, burado na yun. Balik ka sa number 1. Kaya walang third chance sa Diyos. Kaya pag inamin mo, totoong inamin mo sa Diyos, mga kapatid, di ba? Pag inamin mo kasi, at totoong inamin mo, nagsisi ka, hindi mo na ulitin yun eh. Kaya buburahin ng Diyos yun, kakalimutan ng Diyos, balik ka ulit sa number 1. Pag nagkamali ka ulit, second chance ulit yun. Ganun kabuti ang Diyos. Pero kailangan, praise God, aminin mo, di ba? Hanggat tinatago mo yan, kaya nga yung kasalanan, pinaglilihiyan eh. Di ba? Wala namang buntis na malaki kagad yung tiyan, pinaglilihiyan. Oh. Kaya minsan magsisikreto-sikreto ka, paglilihi mo. Pagka lumaki na, yan na, kitang-kita na. Praise God. Kaya nga sabi ko, yan ang problema. Oh, kaya ang tao, nagkasala lahat. Bakit lahat ay narumihan ng dugo? Walang taong may malinis sa dugo, kaya nga si Kristo lang ang pwedeng magligtas sa atin. Di ba? Kaya nga siya ay virgin born. Kaya nga si Kristo, mga kapatid, nung dumating dito, ang tawag niya kay Maria, babae. Hindi niya tinawag na nanay. Bakit? Walang parte si Maria sa kanya. Ngayon kasi masinasamba si Maria kaysa kay Kristo. Kasi siya daw yung nanay ng Diyos. Wala kang nanay si Kristo. Diba? Although siya ay pinailalim sa pangangalaga nila. Diba? Kaya sabi nga, lahat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ng tao ay papunta sa impyerno. Lahat tayo. Kaya nung dumating si Kristo dito, hindi niya tayo pinuntahan para husgahan. Nasasabi ka, pupunta ka ng impyerno. Hindi. Sure na sure yun. May hatol na tayo. Pupunta tayo lahat ng impyerno kahit gaano ka kareliyoso. Kaya sabi ni Kristo, kailangan mong tanggapin yung salita niya. Kaya nung mga alas, sabi niya, ang salitang sinasalita ko sa inyo, kung sino man yung tumanggi dito, excuse me, hindi ko siya hinuhusgahan. Ang salitang narinig nyo, yan ang huhusga sa inyo. Diba? Kaya kailangan mong tanggapin ang salita ng Diyos. Diba? Kaya kailangan mong ma-born again. Bakit? Mali yung unang kapanganakan mo. Ay sabi ni David sa Psalms 50 verse 2, ipinaglihi tayo sa kasalanan. Yung act pa lang ng paggawa sa atin, mali na, mga kapatid. No, kaya kailangan mong ma-born again. Hindi kailangan mong mag-born again. Yung iba nagbo-born again eh. Pumapasok sa church, praise God, para ma-born again. Hindi. Kailangan si Kristo ay makapasok sa iyo, yung salita ng Diyos. Kaya kailangan mo rin tanggapin yung dugo na nabubo sa cross. Dahil yun lang ang dugo na malinis. Lahat tayo ay mapupunta sa kapahamakan. Kaya kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kareliyoso, hindi ka pupunta ng langit. Maraming mapupunta ng impyerno na mababait. Ayaw magsisi. Bakit ko tatanggapin si Kristo? Mabait naman ako. Nagpapakain nga ako na mahirap eh. May mga foundation nga ako eh. Diba? Praise God. Bakit ako magsisisi? Kaya maraming taong pupunta sa impyerno dahil sila'y mabait. Bakit? Hindi lumalapit sa Diyos eh. Kaya nga yan ang tanong eh. Bakit kailangan ko lumapit sa Diyos? Kaya malibang maintindihan mo na corrupted yung dugo mo. Na yung dugo natin ay hybrid. May dugo tayo ng serpente. Kung yung dugo ng serpente na sa atin, matatanggal ba natin?
Hindi. Anong kasalanan natin? May marumi tayong dugo. Yun ang kasalanan natin. Hindi natin kasalanan na sinungaling tayo. May marumi tayong dugo, kaya sinungaling tayo. Diba? May marumi tayong dugo, kaya mabisyo tayo. Yun ang kasalanan natin. Kaya nga dumating si Kristo para ibigay yung kanyang sariling dugo. At lahat ng tatanggap dito, there is power in the blood, mababago yung buhay mo. Praise God. No? Kaya lahat ng tao, praise God, pupunta lang ng impyerno. Kaya sabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith. Maliligtas lang ang tao sa pamagitan ng biyaya. Not of works, lest any man should boast. Kaya kahit ikaw pa ang pinakamabait na tao sa balat ng lupa, kung hindi mo tatanggapin si Kristo, hindi ka maniwala na makasalanan ka, pupunta ka lang sa impyerno isang araw. Diba? Kaya kahit ikaw pa yung palasimba, mahaba yung buhok mo, mahaba yung damit mo, diba? Praise God. Hindi ka nagmumura pero wala kang Diyos. Diba? Pag sinabi ng Panginoon, hindi kalooban ng Diyos na ang babae, mga kapatid, ay nagme-makeup. Ngayon kasi sa lalaki na mas maano mag-makeup yung lalaki. Diba? Yung mga lalaki, may mga skinol na rin. Praise God. Yung mga lalaki, mas malakas pa magpulbo minsan. Diba? Yung mga lalaki, mas marami pa maghikaw. Hindi kalooban ng Diyos na ang lalaki naghihikaw. Maski ang babae. Yan po ay tatak ng pagkaalipin. Diba? Isipin nyo mga kapatid, kung si Kristo ay nabubuhay sa panahon natin, nakahikaw. Diba? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, minsan sa panahon natin, yung mga makasalanang bagay, natural na lang kasi. Diba? Ayaw ng Diyos na ang babae nagpapantalon. Ang pantalon, panlalaki yan. Kaya nga yung sign, ngayon kasi wala na yung, lagi natin na example, yung sign ng sa CR, di ba? Sa CR, yung babae, nakapahalda yun yung pang babae yun. Pagka lalaki ka, pumasok ko dun, laking kaso mo. Di ba? Ngayon kasi wala na Diba? Yun ay common sense. Sa NBI nga ngayon, hindi na ganun Sa NBI noon, mga kapatid, pagpapasok ka ng NBI, may tinatawag na common decency. Bawal yung babae na nakapantalon doon pumasok. Dapat nakabistida ka o nakapalda. Kasi ngayon, ang mga pantalon ng babae, hindi mo na kailangang silipan. Hapit na hapit Yung iba parang citrus, yung ang tawag doon, leggings. Okay lang yan, pandoble. Pero kung lalakad ka dyan sa plaza, sasabihin ko nga sa inyo mga kapatid sinungaling yung lalaki magsasabing hindi magnanasa. Diba? Pag nanasaan ka talaga, kasi nagulat din ako dati Kasi sabi nga kung hindi ako magkamali, sabi ng mensahe, ang pinaka-attractive sa lalaki, yung legs. Legs ng babae. Alam nyo minsan, nandiyan ako kila pastor sa tindahan nila dumaan ako dyan. May dumaan na foreigner, babae. Hindi ko nakita yung mukha nakakulambo. Citrus ba? Tapos sa loob, naka-bikini lang. Alam nyo mga kapatid, napadalawang lingon ako sa legs ng babae. Totoo yun. Diba? Napalingon ako noon. Mga ilang taon ba ako noon? Nasa pa tayo ata noon nasa bangkuruan ata, kung ako magkamali o nasa pantalan. Sabi ko, totoo pala, kaya pala ayaw ng Diyos na maglalagay ka sa harapan ng mata mo ng mga ganon. Kaya nga hindi tayo pumupunta sa mga ganyan, di ba? Minsan napupunta tayo sa beach, di ba? Tayo, pero hindi natin binababad yung sabi ko nga mga kapatid, hindi ako hipokrito. Praise God. Kaya nga lagi natin sinasabi, yung mga babae, magsuot kayo ng tama. Praise God. Kasi minsan nakapalda nga, hapit na hapit naman. Alam niyo, nakaka-distract yun. Praise God. Kaya nga ayaw ng Diyos yun. O kahit gaano ka kabanal sa tingin mo, pagka tinanggihan mo yung salita ng Diyos, diba? Unbeliever yun Unbelief yun Praise God. Diba? Kaya kailangan lang, pag nabasa mo, ay sabi nga ng Biblia, hindi ka lugod-lugod sa 1 Corinthians chapter 11, diba? Sa babae na putol ang buhok. Ayaw ng Diyos yun. Praise God, na nagpuputol tayo ng buhok, mga sister. Yan ay kaluwalhatian sa harapan ng Diyos. Sa lalaki naman, kahihiya sa lalaki na naka-ponytail. Yung mahaba yung buhok, tapos parang babae. Natatawa ko minsan napapanood ko minsan sa Facebook yung dalawang lalaki magkakbay, tapos ang haba kasi ng buhok ng lalaki na isa.
di sinabunutan ng asawa, yung pala lalaki. Diba? Gusto kong makita niyo mga kapatid, ang mahabang buhok, yan ay distinguishing feature ng babae. Diba? Automatic yan sa babae, hindi niya na tinignan yung katawan nakatalikod kasi. Diba? Pero automatic yan, pag mahaba yung buhok, babae ang tingin dyan. Sa lalaki naman, ganun din. Diba? Maliban na lang siguro kung may sakit ka, diba? Nagpakimo ka, sabi natin ganyan, babae ka, walang problema yun. Bahala na ang Diyos doon, diba? Alam ng Diyos laman ng puso mo. Diba? Kaya nga magme-makeup ka, magli-lipstick ka. Bakit ba nagli-lipstick ang babae? Wala lang, kalukuhan yun. Ay, sabi ko minsan sa asawa ko dati, ay mo kong lulukuhin. Alam ko yun, kasi ang gusto ng mga lalaki, yung malupupula yung labi, kissable lips, kung tawagin nga yan. Diba? Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ingat kayo na i-present yung sarili nyo mga sister. Bakit? Dahil pag may nagnasa sa inyong lalaki, guilty kayo sa pangangalon niya. Hindi pwedeng mangalon niya na mag-isa. Kaya pagdating doon, hindi mo alam, pagdating ng judgment day, di ba, sinabihan ka ng Diyos, nangalon niya ka. So, kailan ako nangalon niya, Panginoon? Tapos tataas yung kamay ng lalaki. Nung nakita kita. Diba? Bakit? Kasi hindi ka nakasuot ng tama Diba? Praise God. Kaya makita natin mga kapatid. Oh, kaya ang tao, simula nang bumagsak ang tao, sabi ng Biblia, na sila, that they might see that they themselves are beasts. Wala nang kaibahan ang tao sa hayop. Ang taong walang Diyos, anong tawag dyan? Yung mga tao na di ba? Yung mga tao na wala nang ibang ginawa, wala nang ginagawa, tapos mga masakit pa sa ulo. Di ba? Minsan lumalabas sa bibig natin, ano sabi nga nung, di ba? Excuse my word, di ba? Kaya minsan binabanggit nila hayop yun Diba? Bakit? Ugaling hayop Diba? Praise God. May kinakain na lahat, kukunin pa yung sayo. Bilyon-bilyon na yung pera, kinukuha pa, hindi na makontento, diba? Praise God. Magnanakaw pa. Diba? Buti pa. Kaya nga napanood ko yung kay sino bang reporter yun? Kay Cara David ba yun? Buti pa yung mga nasa bundok. Sabi nila, may duyan sila, praise God, doon sa bawat bahay, kasi pag nagkasakit yung dadalhin, ibababa, tanong niya, magkano ang bayad? Bakit magpapabayad? Diba? Dito sa atin mga kapatid, sa bayan yan, kunting kibot mo, sisingiling ka. Minsan nga lang, magpakarga ka lang ng sa tricycle ngayon, mahirap na, pupunta ka ng bayan, galing dito, mahal na yung singil. Diba? Pero doon mga kapatid, gusto kong makita nyo mga kapatid, minsan kung sino pa yung mga walang pinag-aralan, yun pa yung may matinong kaisipan. Yung tao, habang tumatalino, mas nagiging masama yung ugali. Biro mo, mga attorney naman yun yung mga sa Senado, mga attorney, mga may pinag-aralan yan. Galing nga mag-English Tapos kukunin yung pera ng hindi nila pera. Tapos pagka nahuli, wala lang. Parang walang ginawa. Walang sikmura, di man lang nakonsensya. Praise God. Diba? Ganyan ang tao pag wala ang Diyos. Praise God. Hanggat ang tao hindi nabuborn again, ganyan ang tao. Diba? Hindi may kakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Yan yung hilig ng laman mo. Hindi kailangan ng diablo hindi natin kailangan ng diablo para maramdaman yan. Kusang nararamdaman niya ng katawan. Kung baga sa gutom ka. Pag gutom ka, may nagbubulong mo sa'yo ng diablo, magutom ka. Wala naman Kaya yung hilig ng laman yan yun. Bakit? Kasi hybrid tayo. Yan yung hilig ng laman natin. Diba? Kaya kailangan nating maborn again. Diba? Pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkakainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito muli, kung binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Kaya kung hanggang ngayon mayroon ka pang ganyan, isuko mo na sa Diyos. Kaya lagi sinasabi mga kapatid, huwag niyong baguhin ang sarili niyo, hindi niyo kayang baguhin ang sarili niyo. Diba? Hayaan yung Diyos ang magbago sa atin. Pag nabasa niyo ito, ayaw ng laman niyo Gusto ng laman natin, uminom. Pero dahil nabasa mo na to, di ba, Panginoon, tulungan mo ako. Diba? Hindi mo na gagawin yan. Kaya anong gagawin mo? Iiwasan mo yung mga tao. Diba? Na nag-aaya sa'yo. Kasi sa una, ganyan yan, iiwas ka talaga mga kapatid.
Kasi nandyan pa yung desire eh. Diba? Praise God. Lalo pag kinonsensya ka nung barkada mo, diba? Oh, praise God. Kaya yung mga tao ganyan, mga kapatid, no, lampasan na natin ito. Okay, sabi niya sa Revelation 21:8, di ba? Pero para sa mga duwag, sa mga walang pananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga sexual, sa imoralidad, sa mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kanilang lugar ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na asupre. Diba? Praise God. Kaya lahat yan, mga kapatid, pupunta lang yan sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. No? Kaya makita natin, tanda natin. Kaya pag narinig natin, tanda natin, ang Diyos po, may mga pinili ang Diyos. Hindi ito yung pinili na ikaw dito ka. Hindi. Nakita na ng Diyos yung desisyon natin bago pa itatagan sa libutan. Alam niya na atin ka dito, sister. Alam ng Diyos yun. Kasi Diyos eh. Hindi aksidente yun. Alam din ng Diyos kung ano laman ng puso mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano nasa isip mo ngayon. At kung ano man ang magiging desisyon mo, nakita niya na yun. Kaya base sa desisyon mo, pumili siya. Diba? Kaya base sa desisyon mo, nakita niya na magdidesisyon ka na paninindigan mo ang salita ng Diyos at susunod ka sa salita ng Diyos no matter what. Kaya pinili ka niya. Diba? Kung tawagin nga yan ay mga nobya ni Kristo, mga bride. Tanda natin, ang rapture ay tipot larawan ng reception. Ang pagkakasal ay dito. Dito tayo kinakasal. Ang rapture, marriage supper of the Lamb. Kung tawagin niya na rapture. Doon ang reception sa langit. Tanda natin, marami mang babae sa loob ng isang bahay, sa loob ng ng mundo, marami mang babae. Isang iglesia lang ang papakasalan ni Kristo. Diba? Praise God. At yung iglesia na yun, worldwide yan. Meron dito sa Coron, meron sa ibang lugar. Pero ang tingin ng Diyos yan, isa lang yan. Bakit? Kasi isang katawan niya. Diba? Praise God. Sabi niya pa, ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa kanyang mga pangako at ituturing ang ng iba na kabagalan. Ngunit siya ay matiyaga sa inyo. Hindi niya ninanais na sino man sa inyo ay mapahamak. O tanda natin, kung ang Diyos ay nasa atin, hindi natin nanaisin na mapahamak yung mga taong hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Pag nag-share tayo at tinanggihan, dapat nga tayo ay nahabag. Hindi sasabihin natin, wala ito, hindi talaga pinili ito. Walang revelation ng tao na ito. Diba? Natila baga hindi ka kinahabagan ng Diyos. Diba? Maski tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Praise God. Kaya anong solusyon? Diba? Kaya nga paano ililigtas ng Diyos ang tao ngayon sa panahon natin? Kailangan nating ma-born again. Praise God. At ang pagiging born again nag-uumpisa sa paghuhugas. Kaya nga nung mangaral mga kapatid ng mga apostol, sabi niya, nang marinig nila ito, nadurog sa kanila sa Acts 2:37-38, ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, mga kapatid, ano ba ang dapat naming gawin? Ang ngayon, nakita natin, makasalanan tayo, nakita natin, na hybrid tayo, nakita natin, wala tayong kapag-pag-asa. Bakit? Kasi ang kasalanan ay nasa dugo. Napupunta tayo ng impyerno hanggat wala tayong Kristo. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin natin para tayo maligtas? At sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi ang magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Diba? So ito yung solusyon. Kailangan mo magsisi. Paano ka magsisisi? Kailangan mong kilalanin na makasalanan ka. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo. At magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Para mapatawad yung kasalanan mo, magsisi ka at magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus at iyong tatanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu Santo at tatanggapin mo ang kaloob ng banal na Espiritu Santo. Yan yung dapat gawin ng tao. Magpabautismo, magsisi at magbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, no, susunod siguro, aralin natin yun. Ang tamang bautismo ayon sa Biblia, wala kang makitang nagbautismo na apostol sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Lahat ng bautismo nila ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Dahil sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus may kaligtasan. Pag nagpalayas ka ng demonyo, sasabihin mo sa pangalan ng Ama, hindi lalayas yun. Sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo, hindi lalayas yun. Kaya laging sinasabi sa Biblia, sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Diba? Pero bakit pagdating sa bautismo, ayaw nila tanggapin? Pagka nagpe-pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, pag nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, meron akong isang tao lang nakilala. Isang tao lang ang kilala kong takot sa pangalan ng Panginoong Hesus. Diba? Diablo. Yun lang. Pero bakit pagdating sa bautismo, ayaw nilang tanggapin? Ayaw tanggapin ng iba. Diba? Wala tayong magawa. Praise God. Kaya kung naunawa natin, salamat sa Panginoon. Diba? Kaya hanggat hindi ka nababautisman sa pangalan ng Panginoong Hesus, walang kapatawaran yan. Yung kasalanan mo ay nandyan pa rin. May sabi ng Biblia, muli, ang Diyos ay nagtakda ng tiyak na araw na tinatawag na ngayon. Itinakda niya ang araw na ito nang nakipag-usap siya sa pamamagitan ni David na sinasabi noon pa pagkatapos ng unang pagsabi nito, ngayon, kung pakikinggan ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Diba? Kaya kung nadidinig nyo ang salita ng Diyos ngayon, mga kapatid, at nakita nyo, makasalanan kayo, kailangan nyo magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag nyo pagmatigasin ang puso nyo. Diba? Kaya nga sabi ko lang lagi, tanungin mo ang Diyos. Mag-pray tayo, mag-pray ka, tanungin mo ang Diyos. Kasi bukas makalawa, hindi mo alam kung buhay ka pa. Yan ang katotohanan. Hindi natin hawak yung buhay natin. Kaya sabi nga ng Britannica Encyclopedia, di ba? The words Father, Son, and Holy Ghost by the Catholic Church. No? Ito po, historical facts. History ang nagsasabi, mga encyclopedia ang nagsasabi, na ang bautismo talaga ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung mga talata, pwede niyo akong tanungin, mabibigay ko. Yung history, ito yung history. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ, di ba? Galing sa